Hello mga lagan! Today is another day to explore Hanoi, Vietnam. And today ay sa Old Quarter lang kami gagala and first order of business ay kakain kami dito sa Banh Mi 25. Isa sa mga nire-recommend na kainan dito sa Hanoi ay etong Banh Mi 25. Kaya naman pinuntahan namin and dito kami kakain ng aming breakfast. Sakto lang yung presyo and masarap naman yung kanilang banh mi. Pero for me, personally, mas gusto ko talaga yung banh mi na nabibili sa street. After having our breakfast ay, eto continue na naman kami sa pag-explore dito sa Old Quarter, Hanoi and pinuntahan namin itong sikat na Cafe Giang. Malapit lang din to guys sa Old Quarter and pinasok na namin at first hindi mo talaga aakala ay isa siyang cafe kasi maliit lang yung hallway. Mabilis naman kami nakapag-order at nakahanap ng upuan and eto yung ating egg coffee dito sa Cafe Giang. At first akala ko talaga medyo awkward yung egg coffee pero guys surprisingly masarap ang egg coffee. Sa Cafe Giang pala na-imbento ang first egg coffee nung time na nag-shortage ng milk sa Vietnam. Here we will be going to Dong Xuan Market. Malapit lang siya dito guys but it will take around 900 meters. Tapos lalakarin namin, parang nakakapagod na, kaya nag-grab na lang kami. And nag-attempt kami na sumakay ng rickshaw nila, parang ganyan. Kaso nga lang, ang mahal lang singil 300, tapos nakakapagod ng makipaghagal, kaya nag-grab na lang kami. Mababayaran namin sa grab is around 33k dong, mga mura lang guys. Kasi ang lapit lang talaga ng Dong Xuan Market, kaso lang pagod na kaming maglakad, kaya conserve energy na lang talaga kami. And welcome to Dong Xuan Market, one of the largest indoor market dito sa Hanoi, Vietnam. True naman talaga na napakalaki pala ng Dong Xuan Market and ang dami nilang binibenta dito gaya ng mga shoes, bags, accessories, and souvenirs. And it's giving me a Divisoria vibes like sa atin dito sa Pilipinas. Ang lawak naman talaga ng Dong Xuan Market na nakakalito talagang mamili dito. Para pala to siyang Divisoria dito guys. Halo-halo yung mga tinda nila. After Dong Xuan Market ay we decided to go on another spot. And etong tindahan na to ay nadaanan namin kung saan nagbebenta sila ng mga coffee pots. Eto talaga yung gusto kong bilhin guys dahil eto yung ginamit namin nung nag-brewed kami ng Vietnamese coffee nung nag-cooking class kami. But aside from that, ang dami pa nilang mga pots dito na binibenta at iba-iba yung mga design. Malapit lang tong street na to guys, ito yung tinatawag nilang street murals dito sa my old quarter. Dito nyo makikita ang mga colorful wall paintings na ang gaganda, napaka-cultural and historical pa. Pagkatapos nito, we decided to go sa Lotte Mall. If you're going also here, make sure na iwasan nyo talaga yung rush hour dito sa Hanoi kasi grabe yung traffic ha. Grabe talaga. So ngayon, lunchtime pa, kaya carry. So yan guys, we are finally inside Lotte World. Ano to dito? Department store. So yan, pumunta muna kami sa Zara kasi bumili ako ng pabango sa Zara. Trip na trip ko talaga yung pabango sa Zara guys. Kasi mura, tsaka sobrang bango. And matagal din yung mawala yung amoy niya. At the same time, napaka-affordable ng Zara. Ayan. So bumili kami doon. So nasa 1699 in peso. Dalawang 90 ml na bottle na yun guys. So for me, sulit na yun. Ayan. So eto, yung husband ko naman pupunta sa Foot Locker. So dito talaga guys magandang mag-shopping kasi may mga iba't ibang brands, local tsaka yung mga international brands andito. Napaka-social ng mall nila dito guys. Ayan, so worth it yung pagpunta. Tsaka around the area, marami na din kayong pwedeng gawin like sa aquarium. So before kami lumabas here, ay magsistroll muna kami and ipapakita ko sa inyo para meron din kayong idea. So hindi na pala kami pupunta ng observatory guys kasi alam nyo, mali pala yung nabook ko. So dito pala sa Lotte World Department Store, ang malapit ay yung aquarium. Tapos akala ko malapit lang din dito yung observatory deck. Yung kitang-kita talaga yung buong Hanoi. But unfortunately, from here, it will take us around
15 minutes to get there. So, kailangan pa namin sumakay ulit ng Grab. Tapos, hindi din namin trip mag-aquarium kasi wala lang. Nakagastos na kami, naka-shopping kami. Sabi ko pa naman, pag mag-Hanoi kami, walang shopping na magaganap. Ayan, bumili yung husband ko ng ng sapatos, saka perfume. So, ayan. Ayan, babalik na lang kami ng Old Quarter. Tingnan nyo, ang daming sale dito, guys. So, sige lang. Pumunta dito kasi para mag-shopping itong isa na to. Tingnan nyo. Oh. Pasok lang siya ng pasok. Naami siya. But if trip nyo din mag-shopping here in Hanoi, Vietnam, you can also go here. Kasi ang dami talagang mga stores dito. Ibang-iba yung aura niya sa Old Quarter. Kasi yung Old Quarter kasi mga market ganun. Dito talaga yung mga branded and mga local brands ang andito sa Lotte World. From here guys, we decided to go back to Old Quarter and then pupunta tayo sa isang cafe na naman. So magka-cafe hopping na naman tayo guys. Di na lang, cancel mo na yung plan to go to Observatory Deck and also to Lotte World Aquarium. Ayan, let's go back! So we are back again and eto na nga, i-continue na natin ang pag-explore and pag-stroll here in Hanoi. So kanina guys, kumain kami ng snail, pohol. Ang pangalan sa kanila ay Ok Vin. So nabayaran namin dun is 60k dong plus yung calamansi juice nila, 15k dong. So it's a good experience and masarap yung food. So, eto, continue na tayo kasi pupunta tayo ng cafe para mag-chill na naman. So, change of plan. We're going to ride a city bus tour. Kasi nandito na kami sa may 1km Lake. And mambon kasi and baka umulan. Kaya ayan, sasakay na lang kami para malibot talaga natin yung buong Hanoi. Hello, 2? 300. Dito na kami sa may bus and tingnan nyo. So kasali na siya sa aming binayaran na 150k. Tapos may free audio guide na din siya. It's a 1-hour ride and hindi ka pa rin bumaba. Dito ka lang sa bus. So medyo umaambon pero caring naman. And let's go tour around Hanoi.
After our tour, we decided to chill around One Kiem Lake. And we chose Highlands Coffee kasi sikat siya na coffee chain dito sa Hanoi, Vietnam. Marami silang mga branches pero ang napili namin dito kasi malapit siya sa One Kiem Lake and maganda din yung view niya dito. For our last minute shopping, check nyo talaga tong store nito kasi ang mumura ng mga sweets nila dito. Marami din silang mga options dito gaya ng mga local chocolates and mga imported chocolates. And per kilo pa nila binibenta ito. Maraming nagbibenta nito malapit sa One Kiem Lake pero itong store na to ang pinakamura na nagbibenta. Imagine 140k and pwede pang makipaghagel. So check itong store na to if you're planning to buy pasalubong especially chocolates. Last night here in Hanoi. And as of now, it's 10 p.m. Mag-late dinner tayo dito sa Old Quarter, Hanoi. Kaming lumabas kasi nag-impake pa kami. And eto na nga, wala na akong ibang damit kasi na-impake ko na. But wala pa kaming dinner, so ngayon magdi-dinner tayo. Naghahanap kami ng kainan, guys, na yung local feels talaga. May kakain guys kasi sa 5 days naman dito sa Hanoi, ngayon nag-check na kami ng price kasi wala na kaming dome. So mostly meron naman silang mga prices na nilalagay before kayo papasok but meron ding wala. So always check muna the prices ng kainan para alam yung swak sa budget or okay sa inyo. So etong nadaanan namin ay malapit lang sa aming hotel. And then, sa isang street lang siya guys. Ang daming kainan, pero dito mas mura yung kanilang buncha. Kasi dun sa may buncha Dak Kim, 120k yung kanilang combo. Dito ay 35k yung buncha nila. So, titikman natin kung masarap ba. Ang dali lang palang gawin ng buncha chartaray. But yeah, isa siya sa dishes na niluto namin during our cooking class. At try natin yan. Tatry namin yun pag uwi namin sa Pilipinas. Try natin yung sabaw guys. Tamis yung sabaw nila dito. Tapos, mas matamis siya compared sa mas malalasahan mo yung fish sauce. Kasi yung sabaw kasi nito, may fish sauce tsaka asukar. Eat. 35k long lang itong kinakain namin. Sulit. Oh, so we ordered spring roll. Kasi pangalan ng spring roll pala nila in Vietnam is Ai Nem. Yan. Masarap yung spring roll nila. Ang daming gulay, karne, ang daming mga spices. Sobrang sarap. Ibang-iba din yung spring roll nila sa spring roll natin, guys. So, masarap talaga yung spring roll nila. Yeah. Nem. 7k rano, osa? Barato na kayo. Sit! Pwede siya dito. Ang init niya. So, pwede siyang ilagay dyan. Also, you can also put ito, dahon-dahon dito sa buncha. Pero, ayoko talaga nito. Itong green na to. Ayan. Ito siya bet. Okay lang sa akin yung perilla leaves. Ayan. Ito sa Kwan Takpo. Yan. Ito yung prices ng kanilang buncha and yung bunka is fish. Meron din sila iba't ibang other dishes pa. But ito talaga yung main dishes nila dito. Yung buncha. Yan. Masarap. Yan. Okay. International. International. Yes.
Yung na Everyone, good morning. Today is our day na uuwi na kami ng Pilipinas. Yung kanina nagpasundo kami. Nagbook ako ng airport transfer sa Klook para ihatid kami dito sa Noi Bai International Airport ng Hanoi. Kasi madaling araw, baka mahirapan kaming kumuha ng Grab, kaya nagbook na lang ako ng airport transfer, which is very convenient and grabe, sulit na sulit. Kasi alam nyo ba na nasa 414 pesos lang yung pag-book ko ng airport transfer namin dahil sa Klook code and also sa mga Klook credits ko. So you can also book this one sa Klook. Use my code DOCSAMICLOOK para discounted din kayo sa pag-book sa Klook. Mga guys, uuwi na tayo ng Pilipinas and parang kailan lang tayo nakarating dito sa Hanoi. And ngayon uuwi na tayo. Grabe. Pero all I can say, sulit na sulit ang aming 5 days adventure and trip dito sa Hanoi, Vietnam. Naming napuntahan ng mga tourist spots, ang dami naming mga food na na-try, ang dami naming mga restaurants na napuntahan. Overall, grabe, halos lahat ay na-experience namin dito sa Hanoi. Meron pa talagang mga ibang tourist spots na hindi namin napuntahan. Meron pang mga ibang activities na hindi namin nagawa. Mayroon pang mga pagkain na hindi pa talaga namin natikman. Pero don't worry kasi babalik at babalik kami dito sa Vietnam. Especially sa Sapa guys. Alam niyo ba na original plan was to go to Sapa? Kaso hindi natuloy dahil sa mga flight cancellation, sa bagyo, and yung husband ko kaka-recover lang yan ng dengue. Kaya hindi namin na-push through yung Sapa. Ganun pa man guys, babalik talaga kami to explore Sapa and other part of Vietnam. But for this trip, grabe, ang saya namin na nakapunta kami sa Hanoi and na-experience talaga namin kung ano ba yung vibes ng Hanoi. Wait, before ko makalimutan, ano ba yung requirements if you're going back to the Philippines? Simple lang guys, you need to fill out e-travel arrival para may QR code kayo pagdating sa Pilipinas. Yun lang talaga yung kailangan nila para smooth ang travel nyo pabalik sa Pilipinas. Here sa Noi Bai International Airport, mag-check-in tayo. But since 8:25 AM pa ang aming travel, close pa ang check-in counter and tahimik pa ang airport. Ayan, wala pang ganong tao. Guys, yan, yung iba natutulog pa, yung iba nag-aantay pa na mag-open ang kanilang check-in counter. Walang din guys, para siyang airport ng Incheon. Yan, ganyan siya. Malawak, malaki, malinis. Bagong-bago ang Noi Bai International Airport. And that's it for my Hanoi vlog. I hope na nag-enjoy kayo, may natutunan kayo, and makatulong ito sa future travel nyo dito sa Hanoi, Vietnam. And if may mga tanong kayo, clarifications, recommendations, huwag kayong mahiyang mag-comment down below. And also, if you're new to my channel, don't forget to like and subscribe and follow me on my socials. Yes. This is Doc Sami and thank you for watching my vlog.